Hala, biglaan to. Umami na ICC judge, nagsalita na Duterte is out of jurisdiction. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Kaya po itong dakilang tao si Pangulong Duterte. Ayun, bago natin simulan ang video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na maririnig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong Arrateles. Si pagpatuloy natin, syempre suportahan natin yan. Alam niyo po ba na inihirit po natin sa pamamagitan ni Soljan Guevara noon. Umapila tayo sa ICC. Oh. Sabi natin, hindi na kami miyembro ng ICC, kaya tanggalin nyo na. Huwag nyo nang imbestigahan yung kaso ni Pangulong Duterte. Yes. Nung bati pa po, si BBM tsaka tong si Pangulong Duterte, yung may unit team pa po, sumulat tayo para iapila na wag nang kasuhan o tigilan na ang pag-imbestiga kay Pangulong Duterte. 5 po ang judge ng ICC. 5 judge. Alam niyo po ba kung ilan po ang pabor na bumoto na ituloy ang investigasyon nila kay Pangulong Duterte? 3. Hindi po. Kino-question natin yung jurisdiction nila. Wala na kayong jurisdiction, kaya hindi na dapat kayong nag-imbestiga sa presidente namin. Totoo yan. Ayan, syempre, kung makikita nyo ngayon suot ko, baka may magsalita, BT, ba't parang ang init ng suot mo? Wala ako sa Netherlands. Nakiki-Netherlands lang ako. Ayan, no? Kung tutusin talaga, no? Wala naman talagang karapatan ang ICC na si PRRD ay kunin o diyan litisin, diyan dalhin, 'di ba? Wala naman talaga. Kasi matagal na nga matagal na tinanggal na nga ni tinanggal na nga 'yan 'Di ba? Ngayon, yan na lang kasi yung natatanging pag-asa nila. Dalawa kasi yung pag-asa nila Yung impeachment kay VP Sara at saka itong ICC. 'Di ba, nagkaroon na nga ng 'di ba? Sabi nga yung ICC parang baliwala na, parang wala na yan dati. 'Di ba? So parang labas na sa usapan yan, hindi na natin tinitignan masyado yan. Kaso nga lang talagang take the risk na yung ginawa nila. 'Di ba? Kahit lamunin na nila yung sinabi nila, basta magawa lang nila yung gusto nila na ang mga Duterte ay mawala, ay gagawin nila. Ganun yan yung paraan ng ICC, yun na ang ginamit nila. Siyempre, unang-una, nakikita naman natin, kahit hindi nila aminin, alam nila sa sarili nila na malakas ang PDP laban. Diba malakas ang PDP laban? Natatakot sila sa mga senatorial ng PDP laban na baka yan ay manalong senador, yang mga yun. No? Dahil nga maraming nagsasabi talaga na gusto naman nila ng pagbabago, gusto nila ng mga bago, yung siyempre mas makakatulong kay BP Inday Sara, 'di ba? Nandiyan sa PDP laban lahat na makakatulong sa kanya. Ngayon, yun yung kinatatakutan nila. 'Di ba? Siyempre, hangga't nandiyan si Tatay Digong, merong malakas na nag-iendorso sa PDP laban at laging pag-uusapan yan dahil nandiyan si Tatay Digong. 'Di ba? Ngayon, siguro ang iniisip nila kung sakasakali na mawala si Tatay Digong sa PDP laban, 'di ba? Hindi niya nai-endorso dahil si Tatay Digong ay kinuha ng ICC, buong akala nila hihina ang PDP laban senatorial. Yung senatoriables. 'Di ba? Yun ang buong akala nila. Hindi nila alam, lalo lang nilang pinalakas ang PDP laban yung mga senador nun. 'Di ba? Lalo lang nilang binigyan ng simpatsya yung mga PDP. 'Di ba? Lalo syempreng papansinin ng mga tao ang PDP at hindi na mapapansin yung kung ano mang ibang kumakandidato. 'Di ba? Ganun ang mangyayari. Ngayon, meron pang ibang dahilan. Sa akin, isa yun sa mga dahilan siguro. No? Yun ay opinion ko lamang. Pero meron ding mga dahilan na iba pa. Yung iba naman sinasabi merong pinagtatakpang issue. No, hindi na natin pag-uusapan yung issue na 'yon.
No, alam nyo na siguro ang mga katunay kung ano yun. Yung kasabay ng pag-aresto kay PRRD, merong issue na lumabas para matakpan yung issue na yun, kaya nila dinakip si PRRD. Yun yung pinag-uusapan ng issue din ngayon. No? Maraming spekulasyon. 'Di ba? Pero para sa akin, dito ko nakikita na sinasabi ko nga kahapon na personalan na to. Hindi na to parang hindi na to basta-basta politika lang, 'di ba? Parang personal na galit na to, personal na inis na, 'di ba? May kasamang takot, 'di ba? Kasi syempre, ikaw nakikita mo ang lakas ng PDP hangga't nandiyadyaan si Duterte, hangga't nandiyadyaan si Digong. Nakita nyo naman, 'di ba? Hangga't nandiyadyaan yan, kapag nagsalita yan, nadadala niya lahat. Si Tolentino nga 'di ba? Hindi naman kilala yan. Wala naman yan Oh, kita nyo, inendorso ni PRRD, nanalo. Dati. Yung mga iniendorso ni PRRD, napapansin ng tao. 'Di ba? Lalo na ngayon. Kaya wrong move din ang ginawa nyo ngayon. 'Di ba? Sana lumaban na lang kayo ng patas. Umalis na kami. Nag-lapse na rin yung 1-year period na dapat may mga umapila para sa ating pag-alis sa Rome Statute. Okay. Panay illegal po ang ginagawa ng mga to. Sa 5 judge po, 2 doon. Kumbaga, 3 lang po. 2 doon na nagsabi na hindi na tayo miyembro. Kaya tigilan na natin si Pangulong Duterte. Alam niyo po ba yun? Na 2 po doon ay nagsabi na hindi na tayo miyembro. Yung 3 dyan, malamang ko nasusulsulan. Di kaya parang may contact sila, parang ganun. Tayo naman na mag-isip ng espekulasyon. Di kaya parang may contact na, huwag kayong papayag na ganyan, kailangan dyan litisin niya. Diba? Kasi nga, diba, parang, hindi na natin membro yan, wala na yan. Yung Pilipinas, hindi na natin wala na tayo sa ano yan. Dapat hindi na kayo ang nagdedesisyon. Hindi dapat ibang bansa ang nagdedesisyon sa kung anong kasalanan ni PRRD. Ibig sabihin, parang ganito lang kadali sa atin na kapag merong mga taga-ibang bansa tayong kababayan na ganyan ng katugulan na sitwasyon ni PRRD, basta-basta nyo na lang ibibigay, basta-basta nyo na lang ipapabitay. Ganun ba yun? Ganun na lang ba kayo na madaling sakupin ng taga-ibang bansa? Di ba? Nasa Pilipinas tayo pero wala tayong sariling hustisya. Kailangan pa ba natin ng tulong ng ibang bansa? Di ba? Para mabigyan ng hustisya kung sino man ang dapat bigyan. Kung si PRRD, gusto niyong bigyan ng hustisya yung mga naging biktima daw ni PRRD, di dapat dito niyo siya litisin. Hindi niyo siya malitis dito. Dahil alam niyo sa sarili niyo na matatalo kayo. Alam niyo sa sarili niyo na mananalo si PRRD. Dahil alam dito sa hustisya sa atin sa Pilipinas na tama ang ginagawa ni PRRD at walang mali sa ginagawa niya. 'Di ba? Yung mga sinasabi na mga nabiktima ng war on drugs ni PRRD, yung mga inosente, may mga bata pang lumalabas. Uulitin ko, sigurado ba kayong si PRRD ang nag-utos nun? Hindi kaya yung mga iskalawag pulis o yung mga, hindi ko naman nilalahat. Siyempre may mga iskalawag talagang lumalabas na ganyan na gustong sirain ang war on drugs ni PRRD na nasasangkot sa mga ganun. 'Di ba? Para sirain natin to. Hindi pa pwedeng ganito to kasi masisira ang negosyo natin. Masisira tayo. Kailangan masira to. Ganun yung ginagawa nila. Ng ICC. Kaya nakakalungkot po na tinutuloy pa rin nila. Nakakalungkot po na 3. Kumbaga, isa lang po yung lamang. Isa lang po yung lumamang dun sa hatol na yun na under pa rin tayo ng ICC. Ibig sabihin, judge mismo ng ICC may duda. Sa makatuwid, isa lang po yung nagpanalo sa kanila na tayo ay membro. Judge na po ng ICC yun, ha? Yung judge mismo, may duda sila, yung 2. Natalo lang sila, 3 nga Kaya tinuloy pa rin nila yung mga investigasyon kay Pangulong Duterte. Yung judge, ibig sabihin, itong 3 babaeng to, ito ang bumoto. na 2, sabi, wala na talaga tayong hold dyan, wala na tayong jurisdiction dyan kay Duterte dahil umalis na yung Pilipinas sa ICC. Pero yung presidente natin, walang duda. Yung judge na ng ICC, may duda na, no? Pero yung presidente natin, walang kaduda-duda na dapat makulong si Pangulong Duterte. 3 po.
Dalawa po dun sa judge na yun. Ewan ko kung nariyan pa rin yung judge. Baka tinanggal na yung dalawang judge na yun. Kasi ginagawa talaga nila lahat ng paraan para si PRRD mawala. No? Baka nga mamaya ngayong election lang 'yan, 'di ba? 'Di ba? Baka mamaya ngayong election lang 'yan, kapag natapos ang eleksyon, ganito saka mapapakawalan si PRRD, di natin alam. 'Di ba? Pero para sa akin, isa lang ang tumatatak sa isip ko. Gusto niya lang na hindi na lumitaw si PRRD. At personal na galit nyo sa kanya yan 'Di ba? Pine-personal nyo sila. Kung sa bagay, wala naman silang magagawa sa panahon ngayon. Dahil alam naman natin na nagkakampi-kampihan ngayon sila. 'Di ba? Nagkakampi-kampihan No? Dito lumalabas na parang kung sino lang ang mga natitira kay PRRD, doon nakikita natin Pero napakarami talaga na mga dating kasama ni PRRD at naniniwala sa kanya ang mga nagsibaliktad sa kanya. No? Yung mga makakapalang muka. 'Di ba? Yung si tuwan-tuwa, 'di ba? Si BBM. Tuwan-tuwa na, ang ganda ng ginawa ni Duterte, ganyan. Umalis tayo sa ICC. Dapat gano'n naman talaga na hindi dapat sila manghihimasok sa atin, 'di ba? Ang ganda-ganda ng sinasabi niya dati. Tapos nagsasalita siya na hindi natin papapasukin ng ICC dito, hindi sila pwedeng makialam. Pero anong ginawa nila? Kasi nga yun lang yung natatanging paraan para ma-execute ang mga Duterte. Para mawala ang mga Duterte. So, nagawa na nila yan kay PRRD. So, sino ang next? Si VP Sara. 'Di ba? Yung takot nila sa dibdib nila hindi mawala. Kasi nga alam nyo kung bakit. Lahat to ay sa politika lang. 'Di ba? Pinupolitika nila yan. Hindi dahil sa may kasalanan si PRRD, hindi dahil may kasalanan si VP Sara, hindi dahil may kasalanan yung mga Duterte, hindi. Gusto nilang manatili sa kapangyarihan. Gusto nila na hindi sila mapalitan. Gusto nila na nidyadyaan lang sila at sila yung nananatiling kumokontrol dito. Dahil alam nila kapag ang mga Duterte ay nakasabay nilang tumakbo yan, sigurado alam nila sa sarili nila na matatalo sila. Kaya yun ang pine-prevent nilang mangyari. Alam nila na napakalakas na kalaban ng mga Duterte. 'Di ba? So kung yan pa rin po, yung judge, ang dami mong pinalaya. Basta may mga kinalaman sa droga, pinakikiusap. Nagpunta pa rin. Pero yung mga may binitay po sa Saudi, hindi yata droga kasi ang nun. Bakit nabitay po yung sa Saudi? Tanong nyo kung ano kaso, baka hindi naman droga. Pero pag droga po ang kaso, baka nagkakataon lang. Nagkakataon lang ba? Si Dilima, droga ang kaso. Bumaliktad yung mga katarantaduan po, no? Huwag po kayo maniniwala na si Dilima po. Ano kaso nung nasa sa Saudi? Murder. Pero si Biloso, di ba, droga yan? Nagkataon lang po. Baka isipin po, ulitin ko, nagkataon lang yan. Pag mga droga kaso, drugs din. Sorry naman. Drugs din pala sa Saudi. Ano ba? Drugs pa yun sa Saudi yung nabitay? Si Mabilog. Nagkataon lang po yan. Ang sinabi ko, kasi kasalanan mo yan, Pangulong Duterte. Kung ikaw nagpayaman, marami ka sanang kakampi ngayon. Hindi po ba? Sarcastic to sasabihin ko na. Baka may mga hindi makaintindi. Tama naman yung sinabi ni Sir Badong Kung si PRRD naging walang yan nung nanunungkulan siyang presidente, madami siyang magiging kakampi. Kasi baliktad na nga yung nangyayari ngayon Kita nyo yung mga adik ang nabibigyan ng hustisya ngayon. Di ba? Di wow. Isang pusher. Ganito ang nangyari, ganyan. Hindi nila binigyan ng pagkakataon. Di ba? Bigyan ng hustisya ito. Yun ang binibigyan ng hustisya. At eto pa malupit. Meron ako nakita senador. Ang sinabi niya, wala naman wala namang nahuling drug lord nung panahon ni Duterte, nung presidente siya. Talaga lang. Diyos ko naman. Doon sa sinasabi nyo na walang nahuling drug lord, parang meron. Diba? Kaso nga lang, hindi na nakakarating ng kulungan. Diba?
Hindi na sila nakakarating. Marami silang nasusukol, may mga nasusukol silang drug lord. Pero hindi na nakakarating doon. Talagang ganun ang nangyayari. 'Di ba? Ngayon, kung merong mga nahuhuli, yun yung mga gumagamit, 'di ba? Mga ganyan. Siguro yun yung binibigyan nila ng pagkakataong magbagong buhay. Pero kung ikaw talaga ay nagpapakalat ka ng bisyo na siyang nagiging dahilan kung bakit maraming nalululong na tao dito sa Pilipinas, ay talagang doon nagagalit si Tatay Digong. 'Di ba? Kasi nagbebenta ka eh. Nagbebenta ka ng pinagbabawal na bisyo sa mga tao. Siyempre, gumagamit lang yung mga yun. Kapag gumamit sila, mawawala sila sa sarili nila. Nandiyadyaan kung ano-ano na yung kasamaan na gagawin nila. Doon na magsisimula. So, kanino nagsisimula yung kasamaan na ginagamit nung gumagamit na yun? Siyempre, doon sa nagbebenta. Doon sa nagpapakalat. 'Di ba? So, sino ang dapat puksain? Kung baga, 'di ba, kung gusto mong mamatay ang isang puno, tagpasin mo yung ugat. Patayin mo yung ugat. 'Di ba, para hindi na tumubo. Ganun yun, 'di ba? Tama ba ako, mga katunay? Ngayon kung bali, comment lang kayo sa comment box. 'Di ba? Kailangan patayin mo yung ugat. Kaya ganun ang nangyayari. Kung tutusin nga, ang daming mga adik ang nagbagong buhay. May mga kapitbahay nga ako, mga adik ang tataba na eh. 'Di ba? Tuwan-tuwa sila sa nangyari sa buhay nila. Imbis na magalit sila kay Duterte, is natuwa pa sila sa ginawa ni Duterte dahil nagbago sila. 'Di ba? Yung ibang kilala kong adik nagtatrabaho na. Maganda na yung trabaho. Hindi na sila gumagamit ng pinagbabawal na gamot. 'Di ba? Ngayon pwede silang magbalik sa ganung bisyo, pero hanggang ngayon nagtatrabaho na sila. 'Di ba? Ang laki nung nagawa ni PRRD para baguhin ang sistema ng Pilipinas. Dahil alam natin ang droga ang isa sa malaking problema dito sa bansa natin na siyang binigyan ng solusyon ni PRRD. Sa tingin nyo ba kung gagawing bloodless yan? Kung gagawing ano yan? Kung pakakausapin mo lang yung mga drug lords? Sa tingin nyo ba makikipag-usap ng maayos yan? Susuko yan? Hindi. Hindi susuko yan. 'Di ba? Syempre lalaban 'yan. Kaya hindi magiging bloodless 'yan. 'Di ba? Laban kung laban 'yan, syempre milyones ang pinag-uusapan diyan 'Di ba? Malaking pera 'yan, negosyo nila 'yan. Pag nasagasaan 'yan, mawawalan sila ng negosyo, hindi sila pwedeng sumuko lang ng ganun-ganun lang. Ipaglalaban nila 'yan. Kaya nagkakaroon ng problema noon. 'Di ba? Kaya may mga ganunan na mga nababalitaan. Ngayon, kung meron mang mga kabataan na nadadamay, no, nung panahon ng tukhang, sinasabi ko nga sigurado ba kayong si PRRD ang may gawa at may utos ng ganun? Hindi kaya yun yung mga taong gustong sumira sa war on drugs niya? Diba? Minsan naman, wag naman tayong maging tanga. Imagine niyo po kung si Pangulong Duterte ay nagpayaman, nagnakaw. Di ang dami niyang mga sinusuhulan. Ang dami niya na sanang pinataba. Ang dami niya sanang kakampi ngayon. Hindi po ba? Hindi raw sila kumikita kay PRRD. Kasi talagang yung sinagasaan ni PRRD lahat ng mga oligarko, yun ang naging 'di ba? Kaya sigurado, alam ko sa sarili ko talaga na babalikan si PRRD. Kahit naman si PRRD, alam niya rin siguro yan. Nababalikan siya ng mga oligarko na nabangga niya. Kahit yung mga taong labas, yung mga ganyan, rebelde, 'di ba? Mga pusher, mga drug lord, babalikan siya niyan. 'Di ba? Talagang parang inaccept na PRRD na ganito mangyayari sa akin. Marami kang ipamumudmud Ganun talaga. Pag magnanakaw, marami talagang mga kakampi kasi marami kang pinamumudmud. Si Duterte, kaya wala kagad kakampi. Unang araw pa lang na nawala sa pwesto, daming kakampi ni Duterte, di ba? Bakit isang araw pa lang nawala sa pwesto, wala na kagad kakampi? Wala ka namang pinamudmud na yaman, Duterte. Hindi sila kumita kay Duterte. Alam na yan dati, di ba? Hindi naman siya magpapasweldo ng matataas nun nung naging presidente si PRRD. Di ba? Talagang kung gusto mo lang maglingkod nun, maglingkod ka. Hindi niya kasi kinonsinte yung mga katiwalian. Kasi kung si PRRD naging tiwali nun, Diyos ko naman, napakayaman na ngayon yan. Di ba? At saka hindi nabababa sa pwesto yan. Bakit
Bakit niya pakakandidatuhin si VP Sara? Bakit niya papayagan na maging Vice President lang ni Bongbong si VP Sara kung si PRRD sakim sa kapangyarihan at nangungurakot? Siyempre hindi na. Siyempre malakas yung anak ko. Sabi niya, malakas si Sara Duterte. Aba, bakit hindi ko patatakbo yung presidente? Kapag naglaban si Bongbong tsaka si VP Sara, mananalo si Sara Duterte kay Bongbong noong 2022. May pag-asa. Patatakbuhin ko to. Di ba kung gusto nilang sukulin yung kapangyarihan, kaso hindi. Di ba? Bagos, naging Vice President si VP Sara ni Bongbong. Sinuportahan na lang nila. Ibig sabihin nun, wala silang tinatago. Wala silang kinukurakot. Wala silang iniingatan. Diba sinabi nga ni PRRD sa isang interview, kapag natapos ang termino ni VP Sara bilang Vice President, ayaw niya nang patakbuhin si VP Sara na presidente dahil malaking pasanin ng pagiging presidente. Diba ang linaw ng sinabi ni PRRD nun? Diba? Nasaan yung nangungurakot doon? Nasaan yung sakim sa kapangyarihan doon? Parang wala tayong nakikitang ganun. Gusto na nga ni VP Sara bumalik na lang sa Davao pagkatapos ng termino niya, ipagpatuloy na lang ang termino niya doon pagiging mayor. Diba? Hindi sila nangangarap na tumaas pa ng posisyon. Nangangarap na lang sila na maglingkod muli sa Davao. Kaso, masyado kayong binangungot doon sa survey na lumalabas dati na si VP Sara ay nagiging number 1 sa pagiging presidente at yun ang kinatatakutan ninyo. Diba? Na baka yung biyaya maputol. Kasi magnanakaw. Yan po ang katotohanan. Yan po ang problema ni Duterte. Ngayon lang po ako nakakita namumblema. Vice President, anak ng dating Pangulo. Alam mo, ano nasasabi ni VP Sara na hindi sinasadya? Magastos ang mga abogado. Sino lang po makakaisip na magastos ang abogado? Pucha, meron nga akong alam eh. Kaso ng kaso, kahit kanino eh. Hindi na umaangal na magastos eh. Pero yung Vice President, Sino yung mga hindi magnanakaw, nasasabi nila nang hindi sinasadya na magastos yung pag-hire ng mga abogado. Bakit? Kasi bulsa nila yung nahirapan. Sa totoo lang po. Pero yung mga nagkakaso na hindi umaaray sa pera, bakit kaya? Bakit yung Vice President nasasabi na ang isa sa mga problema nila yung abogado dahil walang datong? Yan yung problema yung mga Duterte, hindi kayo magnanakaw. Kaya marami kayong kalaban. Ganun naman talaga. Kapag ikaw mabait na tao, wala kang ginagawang masama, ikaw ang magiging masama. Sinasabi ko nga, baliktad na ang mundo ngayon. No, ikaw yung gagawa nila ng ganyan. 'Di ba? Kasi nga sa pagiging mahigpit mo, sa pagiging mahigpit ni Tatay Digong, 'di ba? Ang kasalanan niya lang na nagawa hindi na pagbigyan yung mga tao na nakapaikot sa kanya na gustong gumawa ng kalokohan. 'Di ba? Hindi niya pinagbigyan yun. Naging mahigpit siya sa ganun. 'Di ba? Kaya ngayon, yun yung kinatatakot nila. Na kapag naging presidente na naman si Sara Duterte, baka mamaya ganito na naman mangyari. Na hindi naman talaga malabong hindi mangyari. Talagang mangyayari talaga. 'Di ba? Siyempre ngayon, naramdaman nila, uy, 6 na taon tayo dati nung panahon ni PRRD, na stuck tayo eh. Hindi tayo nakaporma. Ngayon nakaporma tayo ng konti. Pag nanalo na naman si VP Sara sa susunod, baka hindi na naman tayo makaporma. Kawawa na negosyo. Pasensya na kayo sa nasasabi ko, pero yun lang ang napapansin ko. May ano naman tayo eh. May freedom naman tayong magsalita. No? Pero sa tingin ko nga parang gusto na nilang mawala pati yung freedom of expression, yung freedom of speech. Gusto nilang mawala. Gusto nilang kunin yung demokrasya natin. Parang ganun na yung nangyayari. Kasi may mga nakikita ako sa Facebook, no, ang magsalita laban sa ganito, ganto, ganyan, ganyan. Hindi tama yun. No? Mas maganda nga nakikita nyo o naririnig nyo yung kritisismo mismo sa inyo. Para alam nyo yung pagkakamaling nagagawa ninyo. Kasi kapag ganun ang ginawa nyo, ayaw nyong tumanggap ng pagkakamali. Ayaw nyong pakinggan.
'Di ba? Wala kayong pinamudmud na pera. Nakakagalit kayo. Tapat kayo masyado. Panay trabaho ginawa nyo. Nung presidente ka kasi, Digong, hindi ka nagnakaw. Pinagtrabaho mo yung mga tao mo. Yung mga magnanakaw, pinangunguya mo ng pera. Pinapahiya mo yung mga magnanakaw. Alam nga namang manahimik sila pag wala ka na sa kapanyarihan. Oh. Alam nga namang yung pagkaguhaman nila. Yung kanilang pagiging gahaman sa salapi. Oo. Hahayaan ka na lang na wala ka na sa kapangyarihan. O, di ba? Wala ka namang, hindi mo minantika yung kanilang, kita mo, ang dami Tama, hindi sila kinonsinti ni Tatay Digong. Yun yung malaking pagkakamali na ginawa ni Tatay Digong. No, parang ganun. Hindi sila kinonsinti. Kaya si Tatay Digong kahit gumawa ng kabutihan sa taong bayan, siya ang lalabas na masama sa mga taong gustong makinabang. tatanggol ngayon. Ang dami ng issue, nawawalang pera. Pucha, anak mo nga, hindi nawala yung 125 eh. Sa totoo lang po, hindi po nawala. Sige, ano po tayo ngayon? Kahit na ano po tayo, abutin tayo ng isang araw na nagdidiskusyon lang. Ang problema mo, Digong Duterte, hindi ka kasi magnanakaw. Trabaho ka lang ng trabaho. Kaya, nung nawala, isang araw pa lang na pagkawala mo sa pwesto, pinipersecute ka na. Oh. Sino nagpe-persecute kay Duterte? Yung mga magnanakaw. Yung naapektuhan ng mga pagtatrabaho mo. Tapat ka kasi. Kita mo nga, mukha kang kawawa dyan. Wala kang kakampi. Sila yung naapektuhan eh. Kaya talagang ayaw na nilang maulit. No? Ayaw na nilang maulit yung ganun. Kaya parang sinasabi nila sa parang mas maganda wala na yung mga Duterte. Kasi yan lang naman ang pinakamalakas na kalaban eh. Yung mga Duterte. Kung meron pang ibang malakas na kalaban bukod sa mga Duterte, malamang ko pati yun eh. Madamay din eh. Na may kapangyarihan. Kasi hindi ka magnanakaw. Yan yung problema ng mga Duterte. Hindi kayo nagnakaw. Wala, tuloy kayo ngayong pansuhol. Wala kayo tuloy ngayong pampataba ng mga buwan. Josie Daria, huwag niyo akong paandaran ng mga natatabunan ng issue ha. Pinipersecute yung dating Pangulo. Sasabihan niyo ako ng kung ano-anong issue niyo. Huwag niyo akong kakantsawan rito ng mga issue na eto na po ang tunay na issue. Ano pa bang tatabunan? May mas malala pa ba rito? Illegal tong aresto na to. Ayon Illegal mismo kay talaga Pangulong yan. Duterte. Basahin natin yung sinabi ni Tatay Digong. Yun man lang magawa natin. Yun man lang masabi natin. Biruin mo, pinoproblema ng anak mong bunso a flight lasting more than 8 hours but left with just sandwich to eat. Yung mismong pinadadala na senador ng Pilipinas. Senador na ng Pilipinas si Bongo. Nagpapadala ng pizza ni hindi pa iparating. Di ba? Ang kakapal naman ng mukha, di ba? Pagkain na lang ni Tatay Digong ang ipapadala. Ni hindi man lang nila ibinibigay. Sobra. Nakita ko yung video, nakikiusap pa ang senador si ng Senator Pilipinas. Bongo. Para mapakain man lang yung dating presidente Oo. na hindi magnanakaw. Paulit-ulit ako rito, problema mo kasi Digong, hindi ka magnanakaw. Wala kang pinakabang buhaya. Wala naman talaga ninakaw si BP Sara, yung 125 nga. Sila na nga nagpatunay, kanino napunta? Kay Mary Grace Piatos, kay Kokoy Villamin, Yun po yun eh. Hindi lang nila matanggap na walang ninakaw si BP Sara. Sila na nga nagpatunay eh. Kanino napunta? Hindi sila makakita ng kay butas. Mary Grace Piatos. Wala silang sinabi na binulsa. Ang sinasabi, sila mismo nagsasabi na si BP Sara binigay kay Mary Grace Piatos. Alam natin lahat kung ano nangyari. Ayon at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal. At syempre natunghayan natin ang boses na yon. Na syempre kay Sir Badong Arateles, yan yung binigyan natin ng reaksyon. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.